Magandang araw mga bata! Ako po si Teacher Win, ang inyong guro sa unang baitang, sa health. First quarter, week 5 at 6. Ngayong araw, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa wastong gawi sa pagkain upang maging malusog. Mga bata, handa na po ba kayo? Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na maipamamalas ang pagkakaunawa sa tamang oras ng pagkain. Matutukoy ang mga masustansyang pagkain at maibabahagi sa kapwa at pamilya ang mga wastong gawi sa pagkain at mga natutuhang kaalaman ng wasto, masaya at may pagpapahalaga. Tingnan ang mga larawan, mga bata. So, meron po tayo ng tawag dito. Tama, ito ay papaya. Sumunod. Magaling, ito po ay kanin. Sumunod naman po. Tinapay. Mga gulay. Ito naman po. Isda. Parang iskabetseng isda yan, mga bata. Next, sumunod. Magaling, ito po ay saging. Ano ang masasabi mo sa mga pagkain na ito, mga bata? Kung ang sagot ninyo ay mga masustansyang pagkain, magaling! Kumakain ka ba ng ganitong pagkain? Very good! Dapat po tayong kumain ng masustansyang pagkain. Sino-sino ang mga kasama mo tuwing kumakain? Wow! Siyempre po, sina nanay, tatay, at ang iyong mga kapatid. Para sa gawain pagkatuto bilang isa, babasahin ng guro ang kwento at makinig ng mabuti. Sagutin ang mga tanong. Okay, so may mga katanungan pagkatapos kong basahin ng guro o ni teacher ang kwento, magkakaroon po tayo ng question and answer portion. So handa na ba kayong mga bata makinig? Isang araw, nagtungo ang magpinsan na si Talia at Stella sa kaarawan ng kanilang kapitbahay. Masaya sila habang nagmamasid. So narito po si Talia at ito naman po si Stella. At ang sabi ni Talia, "Stella, ang daming mga lobo." At ang sabi naman ni Stella, "Tama, Talia, hihingi ako ng isa mamaya." Wow, ang ganda-ganda naman talaga ng disenyo, mga disenyo. Maganda ang ayos at napakaraming pagkain. Kumuha ng pagkain at may inom ang magpinsan. Cake at soda ang kinuha ni Stella, habang si Talia ay pinili naman ang kanin, pritong isda at juice na may halong hiniwang prutas. So, ayan po. Ito po si Stella. So, ang kanyang kinuha ay cake at soda. At ito naman si Talia. Ang kinuha naman niya ay ang kanin, piritong isda, at syempre, ang juice na may halong hiniwang prutas. Masayang-masaya ang dalawa habang kumakain. Tuwang-tuwa ang dalawa dahil nakasama
makasali pa sila sa mga palaro. Okay, ngayon mga bata, sasagutan natin ang mga sumusunod na katanungan. Kung kayo ay nakinig kanina sa kwento, makakasagot kayo mga bata. O handa na po ba kayo? Sino-sino ang magpinsan sa kwento? Magaling! Si Talia at Stella. Ito po si Talia. Ayan si Talia at eto naman po si Stella. Okay, saan nagtungo ang magpinsan? Saan sila nagtungo? Kung ang sagot ninyo ay sa kaarawan ng kapitbahay, tama! Ano ang ininom at kinain ni Stella? Magaling! Ang ininom at kinain ni Stella ay soda o soft drink at cake. Magaling! Ano naman ang ininom at kinain ni Talia? Kanin, piritong isda, at juice na may hiniwang prutas. Magaling! Ayan. Sino sa dalawang bata ang uminom at kumain ng masustansyang pagkain, mga bata? O sino sa dalawa ang kumain ng masustansyang pagkain? Si Stella po ba o si Talia? Kung ang sagot ninyo ay si Talia, magaling, siya ang kumain ng masustansyang pagkain dahil ang kanin, yan ay nagbibigay ng lakas. Okay, at ang isda naman ay nagbibigay ng nakakapag-ano po yan? Nakapagpalaki ng katawan or dyan din po tayo, magiging matangkad din po tayo kapag kumain tayo ng isda. Next. At ang juice naman na mahiniwang prutas ay nagbibigay ng immune system at nakakapagpaganda at papogig. Kumikinis ang balat natin kapag kumakain tayo ng prutas at gulay. Okay. Sa bawat kagat, tamang pagkain ang dapat. Kumain ng agahan, tanghalian, at hapunan sa tamang oras. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. So, ayan. So, kailangan nating kumain ng agahan, tanghalian, at hapunan sa tamang oras, mga bata. So, 3 beses tayong kakain, pero meron din tayo syempre merienda. Okay. Maaari pong tinapay at juice ang kainin natin tuwing merienda. At ilang pong basong tubig ang kailangan daw nating inumin? Magaling, 8 o hanggang 10 basong tubig araw-araw. Ngayon, pakinggan naman natin ang pag-uusap ng 3 bata. Elsa, natutunan ko kay Ma'am May na dapat maghugas ng kamay bago kumain. Umupo ng maayos at magdasal bago daw kumain. Tama iyon, Jovi. Ang turo naman ni Sir JP, magsabi ng pakiusap o pakiabot kapag magpapaabot ng pagkain at iwasang magsalita kung may laman ang bibig. Ang turo naman ni Sir Ethan sa klase namin, kumain daw ng dahan-dahan upang malasahan ang pagkain at kumuha lamang ng tamang uri at dami ng pagkain. So, yan ang pinag-uusapan ng 3 bata. So, ano sa tingin nyo ang pinag-uusapan nila?
Magaling! So, ang kanilang pinag-uusapan ay tungkol sa wastong gawi sa pagkain. So, ano ang sabi daw ni Ma'am May? Dapat daw maghugas daw ng kamay bago kumain. Ginagawa niyo po ba yan, mga bata? Very good. Bakit kailangan natin maghugas ng pagkain? Siyempre, kapag madumi ang ating kamay at kumain po tayo, nagkamay po tayo, anong po ang mangyayari? Very good. Baka makain natin yung dumi na nasa kuko natin o nasa kamay natin. So, kailangan natin maghugas ng kamay palagi. So, umupo daw ng maayos at magdasal bago kumain. So, bago tayo kumain, kailangan natin magpasalamat kay Lord para palagi po tayong bibigyan ng blessing. Tama po ba yun, mga bata? Magaling. Tama po lahat ang sinabi at itinuro ni Ma'am May. Ano naman daw ang itinuro ni Sir JP? Okay, ang sabi dito, magsabi ng pakiusap o pakiabot kapag nagpapaabot ng pagkain. Very good. So kapag kayo ay magpapaabot, kunwari malayo ang inyong kanin o ulam, sasabihin nyo po ba sa inyong kapatid, Kuya, kunin mo nga yung ulam. Ate, kunin mo nga yung kanin. Tama po ba yun, mga bata? Ano po ba ang dapat sasabihin? Okay, very good. Kailangan natin magsalita ng paki. Kuya, pwede po bang pakikuha ng ulam? Ate, pakikuha nga po ng kanin. Maraming salamat po. So, kailangan meron tayong paki at kailangan nagsasalita tayo ng mahinahon para masarap pakinggan ang sinasabi natin, okay? At sinabi din dito, iwasang magsalita kung may laman ang bibig. Tama po ba yun, mga bata, yung sinabi ni Sir JP? Magaling! Kasi kung kayo ay magsasalita ng may laman ang bibig, naku! Baka ang kausap nyo ay may kanin na sa kanyang mukha. Nagkatalsik-talsik na ang kanin mula sa iyong bibig at napunta na doon sa iyong kausap. Oh, naku, wag naman sana mangyari iyon. O diba? Nagkakatalsik-talsik. Bakit nagkakatalsik-talsik ang kanin? Very good, kasi nagsasalita siya habang may laman ang kanyang bibig. So, ano muna ang dapat gawin? Magaling, kailangan munang nguyain o ubusin ang laman ng kanyang bibig. Kumain po muna, lumunok po muna bago magsalita. Ngayon, pag-usapan naman natin ang itinuro ni Sir Ethan. Sabi dito, kumain daw ng dahan-dahan upang malasahan ang pagkain. Very good. Kailangan daw natin kumain ng dahan-dahan. Kailangan ba natin kumain ng mabilis na mabilis? Naku, pagka tayo ay kumain ng mabilis na mabilis, baka tayo mabilaukan or, diba? Kasi dire-diretso yung iyong kinakain. So, kailangan dahan-dahan lang po ang ating pagkakain. Pero wag naman po yung sobrang bagal, yung ilang oras ka dun sa pagkain, ha? Kailangan yung sakto lang po ang bilis at para malasahan mo ang pagkain kung ito ba ay masarap. Okay, next. Kumuha lamang ng tamang uri at dami ng pagkain. Tama po ba to? Very good. So, kailangan kumuha lang ng tamang dami. Hindi po pwedeng ubusin po lahat kung ano yung nandoon sa kanin o ulam. Kasi, baka hindi mo ito maubos. Very good. So, kapag gusto mo pang magdagdag, maaari ka pang kumuha dun. Pero kapag marami na ang inilagay mo at pagkatapos hindi mo naubos, ano ang mangyayari?
Naku, sayang naman ang pagkain na inilagay mo sa iyong plato. So, kailangan, tama lang po, ang dami ng pagkain at syempre, iisipin mo rin ang iyong mga kasama. Dahil baka mamaya, pag inubos mo lahat ng pagkain, paano naman sila makakakain? Di ba mga bata? Tama po ba yung itinuro ng mga teacher sa kanila? Very good. Para sa gawaing pagkatuto bilang dalawa, pakinggan ang mga sitwasyong babasahin ng iyong guro. Sa sagutang papel, isulat ang salitang tama kung wasto ang gawi sa pagkain upang maging malusog at mali naman kung hindi. So, mga bata, ihanda na ninyo ang inyong kwaderno at lapis. Bilang isa. Handa na po ba? Bilang isa. Naghugas ng kamay si Monica bago siya kumain. Tama po ba o mali? Bilang dalawa. Dali-daling isinubo ni Tomas ang nakahaing pagkain kahit marumi ang kanyang mga kamay. Anong inyong sagot? Tama o mali? Bilang tatlo. Magalang na nakikisuyo si Daniel sa kanyang nanay upang ipaabot ang pinggan na may lamang ulam. Anong inyong sagot? Tama o mali? Bilang apat. Puno ng pagkain ang bibig ni Nicole, pero tuloy pa rin ang likot niya, kaya nalaglag ang pagkain sa mesa. Anong inyong sagot? Tama o mali? Bilang lima. Ang mag-anak na panaligan ay nagdarasal bago at pagkatapos kumain upang magpasalamat sa mga biyayang kanilang natatanggap sa araw-araw. Ano ang inyong sagot? Tama po ba o mali? Ngayon, dumako naman po tayo sa gawaing pagkatuto bilang tatlo. Lahat tayo ay dapat kumain ng almusal. Tingnan ang mga larawan, lagyan ng check kung ang larawan ay mabuting pagkain sa almusal at X naman kung hindi. Handa na ba kayo mga bata? Bilang isa, kailangan daw natin uminom ng gatas. Check ba yan o X? Bilang dalawa, kumain daw tayo ng ulam na isda. Mag-ulam daw tayo ng isda. Bilang tatlo, kumain daw tayo ng french fries para sa almusal natin. Bilang apat, kumain daw tayo ng kanin. At bilang lima, kumain daw tayo ng candy pag tuwing umaga. Para sa gawaing pagkatuto bilang apat, isulat sa kwaderno ang aking pangako at papirmahan ito sa magulang. So, eto mga bata, isusulat nyo po ito sa inyong kwaderno. At sa baba, papipirmahan ninyo ang inyong magulang. Pero bago kayo magpapirma, sasabihin nyo sa kanila ang iyong pangako. So, eto ang
isusulat mo at sasabihin mo sa harapan ng inyong nanay o tatay. Ang aking pangako, wastong gawi sa hapagkainan. Sa loob ng isang araw, dapat isakatuparan. Gagawin ko ito araw-araw nang ako ay magkaroon ng wastong gawi sa hapagkainan. Yan mga bata ha, pagkatapos mo yan basahin o sabihin sa iyong nanay o tatay, papirmahan mo sila dito sa baba. Yan. Ito yung kwaderno, dyan may susulat ha, yung iyong pangako. Para naman sa gawaing pagkatuto bilang 5, kopyahin ang mga platos sa kwaderno. So dito mga bata, maaari natin itong i-drawing sa bond paper. Okay, iguhit sa plato ang mga masustansyang pagkain na gusto mong kainin para sa agahan, tanghalian at hapunan. So gagamit tayo ng bond paper mga bata at ilalagay po natin performance task sa health week 5 at 6. Yan. At lalagyan ng pangalan at magdodrawing ng plato, 3 plato, lalagyan ninyo agahan, tanghalian, hapunan. So, idodrawing nyo dito kung ano ang inyong gustong kainin sa agahan ninyo, sa tanghalian at hapunan. So, gamit ang ating pinggang Pinoy na napag-aralan. Tulad ng sabi, sa pinggang Pinoy, ang kalahati daw ng plato ay may gulay at prutas, tapos kanin at ulam. Yan. Maaari mong isulat kung ano yung nakalagay dyan na ulam para malaman din namin kung ano yung iyong dinrawing. Okay? Para sa gawain pagkatuto bilang 6, basahin ang bawat pangungusap at sagutin ang mga ito ng tama kung wasto ang gawi sa pagkain at mali naman kung hindi wasto. Sa mga bata, ihanda muli ang inyong kwaderno, lapis at pambura at lagyan ng 1 hanggang 5. Handa na ba kayo? Babasahin ni teacher ang mga sumusunod na katanungan. Bilang 1, nagsasabi ng makikiabot kung may gustong ipaabot. Bilang 2, nagsasalita kahit puno ang bibig. Bilang 3, humihigop ng sabaw ng malakas. Bilang 4, nagdarasal bago kumain. So, anong inyong sagot? Tama ba o mali? Bilang 5, kumain lamang ng may wastong uri at dami ng pagkain. Para naman sa gawaing pagkatuto bilang 7, iguhit ang bilog kung ang pangungusap ay wasto at katsulok naman kung hindi. Handa na ba kayo mga bata? Ihanda ulit ang inyong kwaderno at lagyan ng 1 hanggang 5. So ngayon, hindi na po tama at mali ang ating isusulat, kundi bilog kung ito ay tama o wasto. At kapag mali naman, lalagyan natin ng tatsulok o triangle. Ang pag-inom bilang 1, ang pag-inom ng gatas ay nakapagpapalakas ng katawan. Bilog, wasto po ba? Tatsulok, hindi.
Bilang 2, kumain muna ng tsokolate bago kumain ng tanghalian. Bilog, tama po ba? O tatsulok, mali. Bilang 3, mag-almusal muna bago pumasok sa paaralan. Bilog, tama po ba? Tatsulok, mali. Bilang 4, kumain ng prutas at mabeberdeng gulay. Bilog, tama po ba? Tatsulok, mali. Bilang 5, ugaliing kumain ng junk foods o chichirya at uminom ng soft drinks. Bilog o tatsulok? At para sa gawain pagkatuto bilang 8, piliin ang letra ng tamang sagot. Gawin ito sa kwaderno. So, ihanda muli ang inyong kwaderno, mga bata. At lagyan natin ng 1 hanggang 5. Bilang 1, aling pagkain ang dapat kainin sa almusal o sa agahan? A. Burger. B. Pizza. C. Kanin at itlog. D. Cake at tsokolate. So, ang isusulat nyo lamang ay letra, mga bata, Bilang 2, aling prutas ang angkop sa almusal o agahan? Alin daw ang pwede sa almusal o agahan, mga bata? A. Hilaw na mangga na maasim. B. Saging. C. Suha. D. Duhat. Isulat lamang ang tamang letra. Bilang 3, anong pagkain ang dapat kainin sa tanghalian? So, ano daw ang dapat kainin sa tanghalian? A. Adobo at kanin. B. Cake at spaghetti. C. Sorbetes at soda. Pag sinabing sorbetes, mga bata, ice cream. D. Fries, french fries at burger. Bilang 4, aling inumin ang angkop sa mga bata? A. Gatas. B. Kape. C. Soda. D. Juice. Sa C, soda, ibig sabihin ng soda ay soft drinks. D. Juice. Bilang 5, alin ang dapat kainin sa hapunan o sa gabihan? Alin daw dapat ang kainin? A. Pansit, puto, at kape. B. Kanin, gulay, prutas. C. Candy, isda, kape. D. French fries at Coke. So, ano ang dapat kainin sa hapunan, mga bata? Para sa gawaing pagkatuto bilang siyam, gumupit na mga larawan na nagpapakita ng wastong gawi sa hapagkainan. Idikit ito sa iyong kwaderno. Okay, so mga bata, maaari itong gawin sa bond paper. Okay, so maghahanap kayo ng mga larawan at ididikit nyo po iyon sa bond paper.
O maaari din po kayong mag-collage ng larawan. At ilalagay nyo po wastong gawi sa hapagkainan. Maaari po yan i-print. Okay. Ngayon mga bata, kung tapos na ang iyong gawain, maaari na po kayong magpatulong kina nanay o ate o kung sino mang nakakatanda na kasama nyo sa inyong bahay. At maaari na po natin iwasto ang inyong mga sagot. Lagi nating tandaan na maging tapat po tayo sa pagwawasto ng ating mga sagot. Kung ito ay tama, lagyan ng check. Kung ito naman ay mali, huwag po nating palitan ang sagot. Lagyan po natin ng X at maaari nyong balikan o panoorin muli ang video na ito para malaman po ulit kung ano ang inyong mga kamalian. So, narito po ang mga susi sa pagwawasto. Para sa gawaing pagkatuto bilang 2. Gawaing pagkatuto bilang 3. Gawaing pagkatuto bilang 6. Para sa gawaing pagkatuto bilang 7. At para sa gawaing pagkatuto bilang 8. At dyan po nagtatapos ang ating aralin mga bata sa health. Hanggang sa muli, paalam!